Dear Lady Love TV, Desire and Love, my police officer. Tunghayan na po natin ang ika-11 bahagi. Hindi mo pa talaga matandaan kung saan? Ulit ni Mark for the 4th time. Patience is a virtue, Mark. Pararangalan ka. Hindi nga eh. Lumabi si Ana na parang ito ang may ganang magtampo. Pwede na ba tayong umalis? Ninenervyos ako sa lugar na to. Napabuntong hininga siya. Mahaba ang kanyang pasensya. Pero kapag ganoon ang tinutulungan niya, ay walang gana makipag-cooperate. Natutokso na siyang kutusan ito. Lalo pa at aware siyang pinapaikot lang sila ni Ana sa mga palad nito. Walang kamalay-malay si Ana na alam nilang kasabot ito ng mga kawatan. Ang mas inaalala niya ay si Nyana. Ayaw niyang magsinungaling sa dalaga, pero kinakailangan niyang gawin iyon na magtanong ito ng tungkol kay Ana. Ayaw niyang mabulilyaso ang kanilang operasyon. Mas mabuti nang hindi alam ni Nyana ang tungkol sa totoong pagkatao ng kaibigan, nang sa ganoon ay natural itong umakto sa babae. Kung paano magpapaliwanag si Mark kay Nyana kapag natapos na ang lahat ay hindi niya alam. She might not trust him again, ever. Gusto niya magpanik sa isiping iyon, but then he was trained never to panic. They thrive under pressure. Shit, focus Mark, sabi niya sa sarili. 3 oras na sila nag-iikot sa coastal area ng San Joaquin, mula resort hanggang sa private properties na may nakalagay pang no trespassing, ay nalampasan na nila. Pero hindi raw talaga matandaan ni Ana kung saan ito dinala ng mga kidnapper. Barangay Maripon ang sinabi nito sa driver ng dumaang truck ng mangga, hindi ba? Paniniyak niya kay Ana. Pinagtitripan mo kami eh. Truck ng mangga. Nagtatakang tanong ng babae. Ang sabi mo, truck driver ang nag-hitch sa'yo kaya nakarating ka sa Fuentelia. Paalala uli ni Mark. Ang bilis mo naman yata makalimot. Oo, parang noon din lang yun naalala ni Ana. Sa pagkataranta ko at dahil madilim, nakalimutan ko na yung mga detalye. Basta, grabe yung takot ko noon. Tumango na lang si Mark kahit natutokso na siyang kutusan ang babae. 100 lang naman ang dinaraan niya ng mga truck ng mangga. Dito lang sa main road dahil halos lahat ng mga mangga rito ay galing sa barangay Munting Pulo. So kung sa main road ka nadatnan ng truck, may area lang tayo mula Munting Pulo hanggang sa Guadalupe. Lampas pa tayo ng Guadalupe. Pabalik na tayo ng sibilisasyon. Tapos pagkaliwa, arada na. Papuntang bukid na yon, hindi dagat. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ng pag-ismid na babae. Anong gagawin natin ngayon? Isa-isa nating napuntahan ang halos lahat ng properties pati na may nakapaskil na no trespassing. Mark purses lips together. Sinika pa rin niyang huwag magalit kay Ana sa harap ni Nyana, kahit nangangati na ang kanyang kamay na sakali ng babae. Sa bagay, hindi rin naman niya ito masisisi. Alangan namang kusang loob na ibigay ni Ana ang pangalan ng resort na sinasabi nito. Kung totoo mang nag-e-exist yun, isa pa ay pakitang tao lang naman ang ginagawa nilang yon. Kunwari ay may listahan silang hinahanap at mga properties na hinahanap doon, courtesy of King. Sir, sana ipabayaan nyo na lang ang nangyari. Ayoko nang ungkatin pa yon. Total ay wala namang masamang nangyari sa akin. Gusto ko na lang mag-move on. Bumuntong hininga pa si Ana. Pero kapag ganitong araw-araw ipinapaalala ninyo sa akin ang nangyari, hindi ko yun makakalimutan. Yeah, right, sabi ni Mark sa isip. Napatingin siya kay Nyana. Humingi ng pahintulot ang mga mata ng dalaga. Napanihod na lamang siya at tinanggap na wala na siyang magagawa pa sa araw na yon. Sige. Tinanguan niya si Don na siyang nagdadrive ng kotse. Sa simbahan tayo. Nang umiti si Ana, ay gusto na talaga niya itong sakalin. Taimtim na nanalangin si Nyana habang nakaluhod siya sa 3rd row ng mga post sa loob ng prayer house. Ipinagdarasal niya sana ay matapos ng kaguluhan sa buhay nila ni Ana at sana ay mahuli na ang kidnapper sa dumukot sa kaibigan. Nang mapasulyap siya kay Mark na nakatayo sa labas ng mga side doors ng simbahan, nakatabi ng prayer house, ay lihim siyang napangiti. Yumuko uli siya. Lord, i-bless niyo rin po si Mark. Sana'y huwag niyo siyang pabayaan dahil kahit po nakakainis siya kung minsan, siya na po yata ang isa sa pinakadelikadong pulis na nakilala ko. Saka gwapo po siya. Huwag niyo na lang pong ipaalam dahil siguradong lalaki yung ulo niya. Nang mag-angat siya ng mukha, ay tiningnan uli siya ni Mark. Kausap na nito ang isa pang pulis.
Napukaw ang kanyang pansin nang bumalik si Ana mula sa pagpunta ng kaibigan sa banyo. Hinihintay niyang matapos ito sa pagdarasal. Pagkatapos ay tumayo na sila at lumapit sa 2 pulis na pinaghihintay sa kanila sa gilid ng simbahan. "Bakit hindi kayo pumasok at nagdasal?" tanong ni Ana sa 2. Ngumiti ito. "Natatakot ba kayong tamaan ng kidlat? Kung ang mga pickpocket nga at mga halang ang kaluluwa, hindi natatakot pumasok sa loob ng simbahan, kami pa kaya?" Sagot ni Mark. "Kung tapos na kayo, umuwi na tayo. May pupuntahan lang ako. Si Don muna ang magbabantay sa inyo." Pinauna ni Mark sa SPO for Umali at Ana bago umagapay sa kanyang paglalakad ang binata. Nilingon ito ni Niana. "Ang sama ng ugali mo. Nagbibiro lang naman siya eh," sabi niya. Tiningnan siya ni Mark. Nakataas ang isang kilay nito. "Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah." Napailing na lamang siya at hindi na umimik. Hindi talaga niya maintindihan. Parang ang lalim ng kailangang hukayin para maintindihan ang personalidad ng binata. Pero ano ba ang alam niya tungkol kay Mark? Ilang araw pa lang naman silang magkasama. Hindi na bumaba si Mark nang maihatid sila nito sa bahay. Dumiretso na ang binata sa kung saan ito pupunta at naiwan silang 3 ni na Ana, SPO for Umali sa bahay. "Huwag kang mag-alala, may importante lang yung aasikasuhin. Babalik din yun mamaya." Nainis siya dahil parang nabasa ni SPO for Umali ang nasa isip niya. Siyempre, bahay niya to eh. Sarkastikong sabi ni Niana. Pinigilan na lamang niya ang sariling kutusan ito nang umisi ang lalaki. Lunes, 2:00 ng madaling araw. Maingat na bumangon si Niana mula sa pagkakahiga sa kama nila ni Ana. Bumaba siya ng hagdan para uminom ng tubig sa kusina. Hindi na naman siya nakatulog. Hindi niya maintindihan kung bakit pero palagi siyang balisa. Pababa na sana siya ng hagdan nang bumukas ang pinto ng kwarto ni Mark. Gulat na napabaling siya roon. Nakatayo ang binata sa pinto na ang tanging suot ay boxer shorts. "Saan ka pupunta?" tanong ni Mark. "Iinom ng tubig," sagot ni Niana. 1:00 ng madaling araw na itong nakauwi. Sa bagay, off ng binata. Kung tutuusin kahit pa nga off nito ay para rin itong nagtatrabaho dahil nakabantay pa rin si Mark sa kanila ni Ana. Sinamahan siya nito papunta sa kusina. "Hindi ka rin makatulog?" Napatitig si Niana sa binata. Sa halip na mag-deny, napabuntong hininga siya at sumagot. "Oo eh. Dahil ba sa bahay? O sa nangyari sa'yo? O dahil sa akin?" tanong nito. Tumaas ang isang kilay ni Niana. "Hello, ano namang akala mo sa sarili mo? VIP at hindi makatulog ng dahil sa'yo, ganon?" Hindi ito umimik. He just raised his eyebrows at her. Pagdating sa kusina, umupo si Niana sa isang dining chair. Itinuon niya ang kanyang tingin sa nakahalukip-kip niyang mga braso bago muling nagsalita. "Baka namamahay pa rin ako. Baka dahil din sa nangyari. O baka all of the above." Pumalatak si Mark. Ito na nagsalin ng tubig sa kanyang baso. Pagkatapos, ibinaba ng binata ang pitsil sa mesa at humila ng silya sa kanyang tabi. "Malapit na matapos yung kasong to. Makakabalik ka na rin sa normal na buhay mo. Kaunting tiis na lang." Napatingin siya sa binata. "Nahuli niyo na ba ang mga kidnapper?" "Malapit na." Seryosong sagot ni Mark. "Huwag kang mag-alala. Kung magiging successful yung operation, by this time next week, you'll be free to go." Tumango si Niana at saka ibinaling ang tingin sa hawak niyang baso ng tubig. Gusto niyang itanong kung may plano rin bang ipagpatuloy ni Mark ang kung anumang namumuo sa pagitan nilang dalawa. Pero nilunod na lamang niya sa iniinom na tubig ang katanungang iyon. Pagkalabag niya ng baso ay tumayo na siya. Akmang hahakbang na siya papalayo nang hawakan siya ni Mark sa kamay. Napalingon siya at tumingin sa mukha ng binata. Sinalubong nito ang kanyang mga mata. "Kapag natapos ang lahat ng to, ikaw naman ang hahabulin ko." Nalaglag ang kanyang mga panga. Napakurap-kurap na lang siya. Unti-unting ngumiti si Mark. "Hindi ako mawawala sa buhay mo ng ganoon na lang, Niana. Kapag ako ang mahinahabol, hindi ako tumitigil hanggat hindi ko naaabot yung gusto kong abutin." Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang naramdaman din ng binata iyon sa pagkahawak nito sa kanyang pupulsuhan. Napangiti siya. Sa bagay, bakit ka nga ba mag-aaksaya ng panahon sa isang bagay kung wala ka namang planong makuha yon? Lumawak ang pagkakangiti ni Mark. "Good. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo." Tumayo ito nang hindi binibitawan ng kanyang kamay. "Ihahatid na kita sa kwarto mo bago pa ako madala ng kung ano-anong."
Kabulastog ang pumapasok sa isip ko. Tulad ng, tukso niya. Tumawa ng malutong si Mark. Huwag mo nang itanong at baka mabigyan pa kita ng demonstration. Bakit? Natatakot kang hindi ako mag-enjoy sa demo? Pilihan tanong ni Niana. Ngumisi si Mark. Hindi, baka mawili ka at hindi mo na ako pakawalan. Sa kauna-unahang pagkakataon ng araw na iyon ay natawa siya. Tumaas ang isang kilay ni Niana nang mababaan niya si Mark na nagkakape sa sala at nanonood ng balita pagkagising niya sa umaga. Nakangiting binati siya nito. Good morning. Her first impulse was to come over and give him a good morning kiss. Itinaboy niya ang impulse na yon. Good morning. Hindi ka nagpunta sa presinto? Usisa niya. 2 araw na akong day off na hindi nagde-day off kaya nag-day off na talaga ako. Nakangising paliwanag nito. Napangiti si Niana. Hindi ako sure na naintindihan ko yon pero okay. Nagkibit balikat na sabi niya. Magkape ka na. May almusal din dyan. Pandesal nga lang at butter. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Huwag na sir. Baka singilin mo pa ako ng service charge. Nagpunta si Niana sa kusina. Nasaan nga pala si Ana? Nauna siyang gumising sa akin pero wala naman siya rito. Lumabas, sagot ni Mark. Papunta raw siya sa grocery. Pinasasamahan ko nga siya kay Umali. Napatingin siya kay Mark mula sa tinitimplang kape. Grocery? 8:00 pa lang ha? Ewan, baka trip niya maghintay sa labas ng mall at tumunga nga roon hanggang sa maglupang hinirang at buksan ng mga gwardya ang entrance. Nilapitan siya ni Mark. Ngumiti ito at isinandal ang puwet sa hapag habang nakatingin sa kanya. Ayaw mo nun, tayo lang dito. Pwede tayong Hinarap ito ni Niana, hawak ang ng kanyang kape. Pinagdaasan niya ng isang kilay ang binata. Mag? Mark looked like the cat about to eat the canary. Kinuha ni Mark ang na hawak niya at inilapag iyon sa mesa. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, lalo nang pagsalikupin nito mga kamay sa likod ng kanyang bewang. Itinuko din niya ang kanyang kamay sa dibdib nito bago pa maglapat ang katawan niya. Paano ka naman makakasigurong papayag akong Ano namang na yan? He grinned. Dahil kagabi ko pang gustong He paused to think. Ngumiti si Mark. Sapat na ang ngiting iyon para pumayag siya sa kung anumang na iyon. Nagpigil lang ako dahil ayoko madatnan tayo ng kaibigan mong naglalaplapan dito sa salas. Yun pala ang sabi niya. Ngayong tayo na lang ang nandito, pwede na ba't nating ituloy ang ligaya? Tumawa ito. Siyempre naman, ladies and gentlemen, the public may dance. Napapahalakak si Niana. Sira ka talaga. Hinila siya ni Mark hanggang sa maglapat ang kanilang mga katawan. Hinawakan siya nito sa balakang. Shall we dance? Sweet music. Nasaan? Natatawang tanong niya. Tumutugtog sa isip ko. Sinakyan niya ang trip nito. Anong kanta? Lintik na pag-ibig. Parang kidlat. Pakantang sabi nito. Napaurong siya nung humakbang si Mark. Sabay ikot. Nanlaki ang kanyang mga mata. Di yata't plano talaga nitong isayaw siya. Puso kong tahimik na naghihintay bigla mong ginulat. Napangiti si Niana nang umindayog sa beat na iyon si Mark habang kumakanta. Okay palang boses mo ha. It was an understatement. Maganda yung boses ng binata. Parang boses ni Chris Daughtry. Parang rakista. Mga American Idol. Ngumiti si Mark. Bukalista at gitarista ako dati. Nung hindi pa ako namamaos at napapasma. Napahagikik si Niana. Ewan ko sa'yo. Nagbabanda ako nung high school at college tapos nadiskubre ko ang iba pang talent at pakinabong ng kamay ko. He grinned. Hindi lang yun para sa mga pagsasariling sikap ha. Napahalakak siya. Sira. As I was saying, tumawa si Mark nang marinig yata nitong tumunog ang kanyang tiyan. Nag-excuse me na ang bituka mo. Masyado na raw kitang inaantala. Hungry na raw yung mga hipor yan. Nakangising inuso ni Mark ang kanyang tiyan bago siya tuluyang pinakawalan. Pinaghila siya nito ng silya at pinaupo roon. Pagbigyan ng mga hippopotamus. Ayan, lumapang ka na. Kanina ka pa ha, kakabagan na ako sa kakatawa sa'yo. Hindi yata siya matitigil sa kakatawa kung palagi itong ganoon. Para itong baliw na pulis. Ilabas mo yung kabag mo, Irog. Mas mahirap kung sa ulo mapupunta yan, sabi nito. Naupo na rin si Mark sa kanyang tabi. Ayoko sa babaeng mahangin. Siniko ito ni Niana sa kamuling tumawa. Pagkatapos ay humigop na siya ng kape at kumuha ng pandesal. May kutob siyang magiging magandang araw niya. Nakahilata si Niana sa kama at nanonood ng TV sa loob ng kwarto ni Mark. Napatingin siya sa binata nang sumalampak ito ng upo sa kama. Tinawagan itong isang pulis dahil mag-aalas 11 na ay hindi pa rin ito umuuwi at si Ana.
Nasaan na raw sila? Usisa niya. Nag-iikot daw sa mall. Sagot nito. Nakikipagtsikahan pa raw si Ana sa mga kasamahan niyo roon pagkatapos mag-grocery. May plano pa yata siyang manood ng sine. Pinayagan mo? Hindi maitago ni Niana ang pagka-amuse niya. Ibang klase talaga ang kanyang kaibigan. Pinayagan ko pero dapat ay kasama niya si Kalinga. Ngumisi ito. Baka magka-developan sila. Sus Mariosep ka talaga, Mark. Natatawang sabi niya. Kahit sa isip ay hindi niya mapicture na mag-holding hands sila Ana at T.O. Kalinga na nag-gel pa ng pelikula. Ano naman yung lunch natin? Pag-iiba niya ng usapan. Kung magluluto tayo ngayon na, unless bibili na lang tayo ng luto. Magluluto na lang ako. Kumakain ka ba ng chicken curry? Parang ang sarap kumain nun ngayon. Napatitig siya kay Mark. Ikaw ang magluluto? May iba pa ba? Unless gusto mo ikaw yung magluto, pwede din. Aba sandali, bigla siyang napatirik at napapitik sa hangin ng may maalala. Nangako ka palang ipagluluto mo ako. Aba, tayo na, ipagluto mo ako. Mark narrowed his eyes at her. Baka sa susunod paglabahin mo na rin ako at pamlansyahin. Maghuhoromentado na talaga ako. Natawa na lang si Niana.